Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng nalugmok, niloko at muling nakabangon sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinagalog ko na lamang po para maintindihan ng mas marami. Pero bago ko po simulan ang ating kwento, ay nais ko po munang i-shout out at pasalamatan ang ating kapatid na nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang makapagbigay inspirasyon sa ating lahat at naway ma-inspired po tayong lahat. Gusto ko pong i-share ang kwento ng aking buhay dahil alam ko po na ang kwento ng aking buhay ay makakapagbigay inspirasyon sa kapwa ko mga kababaihan na nalugmok, niloko at muling nakabangon sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron po akong 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Ang 2 anak ko po na babae ay maliit pa lamang po sila ay pinag-aral ko na po ng Arabic hanggang sa lumaki sila na may takot kay Allah at nagtatakip sila ng aurat, naghihijab, maging sa bahay man kami, sa labas o kung may lakad man kami. Ang mga anak ko ay laging nagdadasal o nagsasala ng 5 beses sa isang araw, samantalang ako na ina nila'y lagi na lang pinapaalalahanan o pinagsasabihan ng Umi, Nanay, masama po ang babaeng hindi naghihijab at hindi nagsasala o nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. Dahil kapag dumating ang araw na sumakabilang buhay na po tayo, ay hindi ka namin matawag na ina dahil magkaiba po tayo ng paniniwala. At yun ay dahil hindi ka po nagsasala o nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. Yan palagi ang naririnig ko sa 2 anak ko na babae dahil ako, ang iniisip ko lang lagi ay puro makamundo. Hanggang sa dumating ang unos sa buhay namin dahil nagloko ang asawa ko. Halos harap-harapan niya akong niloloko at gusto niya akong hiwalayan dahil mag-aasawa daw muli siya at yun ay hindi ko matanggap. Naapektuhan ako ng sobra-sobra. Halos 1 buwan akong mabaliw-baliw, wala sa sarili, napabayaan ko na ang lahat dahil ang nasa isip ko lang ay papaano na ang mga anak ko, paano na ang pag-aaral nila at sigurado ako na malaki din ang magiging epekto nito sa mga anak ko. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ng 2 kong anak na babae. Umi, kung nasasaktan ka, mas lalo kaming nasasaktan. Doble-doble ang sakit na nararamdaman namin dahil nakikita ka namin ganyan, naghihirap. Nahihirapan din kami. Ang mga ganyang mga lalaki ay hindi iniiyakan. Ang pinakamabuti mong gawin, Umi, ay magsala ka, magdasal ka at magdua ka. Ipagdua mo kay Allah na sana'y maibsan at malampasan mo ang paghihirap na yan dahil pagsubok lamang ni Allah yan sa'yo. Huwag ka nang makipag-away sa social media. Huwag ka na rin mag-post ng kung ano-ano. Bumangon ka, Umi, para sa amin at para kay Allah. At dahil doon, sinunod ko ang aking mga anak. At simula noon, tuwing darating ang waktu, oras ng pagdadasal o pagsasala, ay nababalisa ako. Hindi ako mapalagay kapag hindi ako makapagsala at makapagdua kay Allah. At alhamdulillah, narinig ni Allah ang mga dua at dasal ko. Simula noon, muli na akong sumigla, wala nang lumalabas na luha sa mga mata ko at masaya na ako ulit kasama ang mga anak ko. At ang asawa ko naman, tuwing nagsasala ako o nagdadasal, nakikita ko na parang nag-iba siya. Nakatulala, nakatingin siya sa akin habang nagdadasal ako. Pakiramdam ko parang natatakot siya sa akin o di ko alam, parang nakukonsensya yata. Pero sa ngayon, isa lang po
ang sigurado ako at lagi kong ipinagdudua na habang buhay na lang akong ganito, wala nang hinanakit sa puso ko, magaan at masaya ang pakiramdam ko araw-araw. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagligtas sa akin at nagparamdam ng tulong na hiniling ko at natupad. Alhamdulillah, naging madasalin na rin po ako ngayon at ipinagpapasalamat ko po yun kay Allah. Mahaba pa po sana ang kwento ko sa mga dinanas ko, pero ito na lang po muna ang maisishare ko sa inyo. Kung may problema man po tayo sa buhay, kung nahihirapan man po tayo sa buhay, iisa lang po ang solusyon dyan. Yun ay magdasal kay Allah dahil tanging si Allah lamang ang makakatulong sa iyo at makakapagpagaling sa sugat ng mga puso natin. Masya Allah, grabe diba? Masasabi kong isang napakaswerteng nanay ang may-ari ng kwento na ito. Dahil puro may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga anak. At yun ay isang napakalaking blessing kay Allah. Subhanallah, dito pa lang sa mundo ay niligtas na nila ang kanilang nanay sa kaligawan. At ang pinakahuli dito ay alam ko na meron at marami kayong napulot o nakuhang aral dito sa kwento na ito. Kaya i-comment mo na yan dyan sa baba para maka-inspire ka rin. So hanggang dito na lang po. Syukran at maraming salamat sa story sender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.